Handa na ba ang inyong mga puso para sa isang kwentong susubok sa inyong pananaw tungkol sa pag-ibig at dignidad? Halina't pakinggan natin ang isang salaysay na magpapatunay na ang tunay na halaga ay hindi nasusukat sa yaman, kundi sa tapang ng pusong manindigan. Sabi nila, lahat ay kayang bilhin ng salapi, pero paano kung ang ipinagbibili ay isang pusong nagmamahal? At paano kung ang presyo ng pag-ibig ay ang iyong sariling pagkatao? Ito ang kwento ni Hiraya at ang kanyang paglalakbay sa hardin ng mga lihim at kasinungalingan. Ang malamig na simoy ng hangin ay may dalang halimuyak ng mga rosas at sampagwita. Sa ilalim ng bilog na buwan, ang malawak na hardin ng Hacienda del Sol ay tila isang paraisong ninakaw mula sa panaginip. At sa gitna ng paraisong iyon, sa lilim ng isang malaking puno ng akasya, ninakaw ni Hiraya manalastas ang isang sandali na alam niyang hindi para sa kanya. Ang mga labi ni Alpas Valderrama ay mainit sa kanyang mga labi, isang halik na matamis, mapusok, at puno ng mga pangakong hindi pa nabibigkas. Isang halik na tila nagsasabing, "Akin ka." Isang halik na sumisigaw ng mga pangarap na natatakot siyang bigkasin. Nang maghiwalay ang kanilang mga labi, idinikit ni Hiraya ang kanyang noo sa dibdib ni Alpas. Dinadama ang mabilis na tibok ng puso nito na tumutugma sa sarili niyang puso. Napapikit siya. Sinusubukang ikulong ang sandaling ito sa kanyang alaala. Dito, sa bisig ni Alpas, nararamdaman niyang siya ang pinakamahalagang babae sa buong mundo. "Masaya ka ba, Hiraya?" Bulong ni Alpas. Ang hininga nito ay mainit sa kanyang buhok. Tumango si Hiraya, hindi magawang magsalita. Paano niya sasabihin na ang kasiyahang ito ay may kasamang matinding kaba? Na sa bawat segundong kayakap niya si Alpas sa loob ng teritoryo ng mga Valderrama, para siyang magnanakaw na anumang oras ay maaaring mahuli. Iniangat ni Alpas ang kanyang muka gamit ang daliri nito. Sa liwanag ng buwan, ang mga mata ng binata ay nangungusap ng pagsamba. Kumuha ito ng isang puting rosas mula sa halamanan sa tabi nila, ang paboritong halamanan ng ina nito. "Isang puting rosas," sabi ni Alpas. Inaabot ito sa kanya. "Simbolo ng kadalisayan, gaya ng pag-ibig ko sa'yo." Tinanggap ni Hiraya ang bulaklak at hindi niya mapigilang pagkumparahin ang perpektong kaputian nito sa sarili niyang mga kamay. Mga kamay na may kalyo mula sa pag-aalaga ng mga bulaklak sa maliit nilang pwesto sa palengke. May kaunting dumi pa sa ilalim ng kanyang mga kuko na hindi niya natanggal. Siya ay isang hardinera, ngunit ang hardin niya ay malayong malayo sa karangyaan ng Hacienda del Sol. Ang mundo niya at ang mundo ni Alpas, langit at lupa. "Alpas, baka may makakita sa atin," mahinang sabi ni Hiraya. Ang kaba ay muling gumapang sa kanyang dibdib. Ngumiti si Alpam, isang ngiting kayang magpatunaw ng kahit anong takot. "Hayaan mo sila. Hindi na ako natatakot. Handa na akong ipaglaban ka. Kahit kanino pa." Magsasalita pa sana si Hiraya nang isang tunog ang pumunit sa katahimikan ng gabi. Isang maliit na sanga na natapakan. Sabay silang napalingon sa direksyon ng malaking mansyon. Mula sa dilim, isang figura ang dahan-dahang lumitaw, nababalutan ng isang mamahaling seda na damit na kumikinang sa liwanag ng buwan. Ang kanyang tindig ay puno ng awtoridad. Ang kanyang mukha ay isang perpektong maskara ng malamig na pagkamuhi. Doña Amara Valderrama.
Agad na nanigas si Hiraya sa kanyang kinatatayuan. Ang puting rosas ay halos malaglag mula sa kanyang nanginginig na kamay. Ang init na dala ng halik ni Alpas ay biglang napalitan ng nanunuot na lamig. Nakita ni Hiraya ang pagbabago sa anyo ni Alpas. Ang tapang sa mga mata nito kanina ay biglang naglaho, napalitan ng pagkataranta. Binitawan nito ang kanyang kamay. Ang simpleng kilos na iyon ay parang isang punyal na tumusok sa puso ni Hiraya. Anong ginagawa niyo dito? Nauutal na tanong ni Alpas. Hindi sumagot si Doña Amara. Ang kanyang mga mata, matalas at mapanghusga, ay nakatuon lamang kay Hiraya. Mula ulo hanggang paa, tinitingnan siya nito na para bang siya ang pinakadumi-duming bagay na nakita nito sa balat ng lupa. Lumakad ito palapit. Ang bawat hakbang ay mabigat at may tunog ng panganib. Huminto ito sa harap nilang dalawa, ngunit ang tingin ay nanatili kay Hiraya. Ano ang ginagawa ng isang basahan sa hardin ko? Ang tanong ni Doña Amara. Ang bawat salita ay mababa, malinaw at puno ng lason. Mama, please! Pakiusap ni Alpas, sinubukang humakbang sa pagitan nila. Pero isang tingin lang mula sa ina ay sapat na para mapako siya sa kanyang kinatatayuan. Hindi pinansin ni Hiraya ang sakit ng mga salita. Pinilit niyang salubungin ang mga mata ng ginang. Magandang gabi po, Doña Amara. Isang sarkastikong tawa ang kumawala sa mga labi ni Doña Amara. Maganda. Walang maganda sa gabing ito ngayong nakikita ko ang katulad mo na dinudungisan ang pamamahay ko. Muling tumingin si Hiraya kay Alpas. Naghahanap ng tulong, ng katuparan sa pangako nito, ilang minuto lang ang nakalipas. Ngunit ang nakita niya ay isang binatang hindi makatingin ng diretso, isang binatang takot sa sarili nitong ina. Bumalik ang tingin ni Hiraya kay Doña Amara, ang kanyang likod ay unti-unting tumuwid. Ang takot sa kanyang dibdib ay napalitan ng isang bagay na mas matibay, dignidad. Aalis na po ako, mahinahon niyang sabi. Tumalikod na siya para umalis, ngunit ang boses ni Doña Amara ay muling humabol sa kanya, malamig at walang awa. Huwag kang magkakamaling isipin na may lugar ka sa pamilyang ito. Huminto si Hiraya, ngunit hindi lumingon. Hinding-hindi. Kinabukasan, ang sikat ng araw ay tila nangungutya. Sinisikatan nito ang mga bulaklak sa maliit na pwesto ni Hiraya sa palengke, mga rosas, carnation, at daisy na siya mismo ang nag-alaga. Ngunit hindi nito kayang abutin ang kadilimang bumalot sa kanyang puso. Ang mga salita ni Doña Amara ay umuulit-ulit sa kanyang isipan. Isang lason na dahan-dahang kumakalat. Isang itim at eleganteng kotse ang huminto sa tapat ng kanyang pwesto. Agad na umagaw sa atensyon ng lahat ng nagtitinda at mamimili. Bumaba ang bintana nito at isang lalaking nakauniporme ng driver ang magalang na tumawag sa kanya. Miss Hiraya Manalastas? Kinakabahang lumapit si Hiraya. Ako nga po. Pinapasundo po kayo ni Doña Amara Valderrama. Nais daw po niya kayong makausap. Ang puso ni Hiraya ay nagsimulang tumambol ng malakas. Anong kailangan sa kanya ng ina ni Alpas? Ngunit sa kabila ng takot, may isang bahagi sa kanya na gustong harapin ito. Gusto niyang patunayan, sa ginang at sa sarili niya, na hindi siya isang basahan na basta na lang yuyuko. Sige po, sabi niya. Ipinagbili ng pwesto sa katabing tindera at sumakay sa kotse.
Dinala siya ng sasakyan hindi sa mansyon, kundi sa isang mamahaling restaurant, kung saan ang presyo ng isang tasa ng kape ay katumbas na ng isang linggong kita niya. Bawat sulok ng lugar ay sumisigaw ng karangyaan, mga naglalakihang chandelier, mga kubyertos na kumikinang, at mga bisitang ang tindig pa lang ay halata nang nagmula sa alta sosyedad. Nakaupo si Doña Amara sa isang mesa sa may bintana, nakatingin sa labas, tila reyna sa kanyang trono. Nang makita siya nitong papalapit, hindi man lang ito ngumiti. Itinuro lang nito ang upuan sa kanyang harapan. "Maupo ka," utos nito. Umupo si Hiraya. Ipinatong ang mga kamay sa kanyang kandungan para itago ang panginginig ng mga ito. Ang simpleng damit niya ay tila sumisigaw ng kahirapan sa gitna ng eleganteng lugar. "Hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa, bata," simula ni Doña Amara. Ang mga mata nito ay kasing lamig ng yelo. "Alam kong may relasyon kayo ng anak ko. At alam kong isa kang pagkakamali na kailangang itama." Naramdaman ni Hiraya ang pag-init ng kanyang mga pisngi. "Nagmamahalan po kami ni Alpas." Isang mapaklang tawa ang kumawala kay Doña Amara. "Pag-ibig, ang mga katulad mo ay hindi marunong magmahal. Marunong lang kayong mangarap umangat sa buhay sa pinakamadaling paraan." Kinuha ng ginang ang kanyang mamahaling handbag at naglabas mula roon ng isang sobre at isang ballpen. Dahan-dahan niyang inilabas ang laman nito, isang tseke. Isinulat niya rito ang isang halaga at pagkatapos ay inilapag ito sa mesa at itinulak palapit kay Hiraya. "Bawat tao ay may presyo. Sabihin mo sa akin, ito na ba ang sayo?" Napatingin si Hiraya sa tseke. Ang mga numero ay napakarami, sapat na para bilhin ang buong hilera ng mga pwesto sa palengke kung saan siya nagtatrabaho. Sapat na para hindi na muling mag-alala ang kanyang pamilya sa pambayad ng mga utang. Sapat na para baguhin ang kanyang buhay. Pero habang tinititigan niya ang papel na iyon, hindi pera ang nakikita niya. Ang nakikita niya ay isang insulto. Isang mabigat na sampal sa kanyang pagkatao. Dahan-dahan, itinulak niya pabalik ang tseke, palapit kay Doña Amara. Tumingala siya at sinalubong ang mga mata ng ginang. May mga luhang namumuo sa gilid ng kanyang mga mata, ngunit ang kanyang boses ay buo at hindi nanginginig. "Pasensya na po, Donya, pero hindi po nabibili ang puso ko." Ang pagkagulat ay saglit na dumaan sa mukha ni Doña Amara bago ito napalitan ng mas matinding pagkamuhi. Ngumisi ito, isang ngisi na hindi umabot sa mga mata. "Ang tapang mo," sabi nito, may halong pang-uyam. "Manang-mana ka sa pinagmulan mo, isang uri ng dugo na nagdadala lang ng gulo." Kumunot ang noo ni Hiraya. "Ano po ang ibig ninyong sabihin?" Hindi siya sinagot ni Doña Amara. Tumayo na ito. Inaayos ang kanyang damit. Tiningnan siya nito mula sa itaas, na para bang isa lamang siyang insekto sa ilalim ng kanyang sapatos. "Hindi mo pa ako kilala, Hiraya Manalastas. Kung hindi kita kayang bilhin, may iba pang paraan para tanggalin ka sa landas ng anak ko." Tumayo na rin si Hiraya, nanginginig sa galit at sakit. Tumalikod siya para umalis, para takasan ang nakakalasong presensya ng ginang. Ngunit bago pa siya makalayo, isang huling banta ang humabol sa kanya. Isang pangakong binitawan ng may buong kasiguraduhan. "Tandaan mo ito, bata. Wawasakin kita." Ang paglalakad ni Hiraya palayo sa restaurant na iyon ay isa sa pinakamahabang paglalakad
sa kanyang buhay. Bawat hakbang ay mabigat, hindi dahil sa pagod, kundi dahil sa bigat ng insulto at banta na kanyang natanggap. Hindi na siya bumalik sa pwesto niya sa palengke. Dumiretso siya sa isang maliit na parke, umupo sa isang bench sa ilalim ng isang puno, at doon, sa wakas, ay hinayaan niyang bumuhos ang mga luhang kanina pa niya pinipigilan. Iyon ba talaga ang tingin sa kanya ng mundo ni Alpas? Isang oportunista? Isang basura na kayang bayaran para lang maglaho? Ang sakit ay mas matindi pa kaysa sa isang pisikal na sampal. Maya-maya, narinig niya ang nagmamadaling mga yapak palapit sa kanya. Hiraya! Naamoy niya ang pamilyar na pabango bago pa man niya makita ang mukha ni Alpas. Pag-angat niya ng kanyang tingin, nakita niya ang pag-aalala at pagkataranta sa mga mata nito. Hiraya, anong nangyari? Tumawag si Mama. Sinabi niyang nag-usap kayo, sabi ni Alpas. Naupo sa tabi niya, ang boses ay puno ng pagsisisi. Hindi sumagot si Hiraya. Pinunasan niya ang kanyang mga luha gamit ang likod ng kanyang palad. Anong sinabi niya sa'yo? Sinaktan ka ba niya? Patuloy ni Alpas hinawakan ang kanyang balikat. Umiling si Hiraya. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Mas masahol pa sa pananakit, Alpas. Tinapakan niya ang pagkatao ko. Hinawakan ni Alpas ang kanyang kamay. Malamig ang mga kamay nito. O marahil ay ang mga kamay lang niya ang nanlalamig. Patawarin mo siya. Patawarin mo ako, Hiraya. Hindi ko dapat hinayaang mangyari to. Anong magagawa mo? Tanong ni Hiraya. Ang boses ay basag. Ni hindi mo nga ako kayang ipagtanggol noong kaharap mo siya kagabi. Ang mga salita ay tumama kay Alpas na parang latigo. Yumuko ito, hindi makatingin ng diretso sa kanya. Alam ko. Nadwag ako. Natakot ako, Hiraya. Pero hindi na mauulit yon. Ipinapangako ko. Tumingin si Hiraya sa kanya. Sa gwapo nitong mukha na ngayon ay nababalot ng lungkot. Ito ang lalaking mahal niya. Ang lalaking nagpapatibok ng kanyang puso sa paraang hindi niya akalain na posible. Sa kabila ng lahat, gusto niyang maniwala. Kailangan niyang maniwala. Paano, Alpas? Paano mo ipaglalaban ang isang katulad ko laban sa isang katulad ng nanay mo? Hinawakan ni Alpas ang magkabilang pisngi niya. Pinilit siyang tumingin sa mga mata nito. Nakita niya ang determinasyon doon. Isang determinasyong nag-aalab ngunit may kasamang anino ng pag-aalinlangan. Ipaglalaban kita, Hiraya, sabi nito. Ang boses ay taimtim. Kahit si Mama pa ang kalabanin ko, pangako. Quy xuống trước mặt cô, anh nắm lấy tay cô, như thế đó là thứ quý giá nhất trên đời. Anh sẽ nói chuyện với mẹ, anh sẽ làm cho bà hiểu. Anh sẽ làm mọi thứ, Hiraya, mọi thứ. Chỉ cần em đừng từ bỏ chúng ta. Ang mga luha ay muling dumaloy sa mga mata ni Hiraya. Ngunit sa pagkakataong ito, may kasama na itong munting sinag ng pag-asa. Sa kabila ng lahat ng sakit, ang pagmamahal niya kay Alpas ay mas nangingibabaw. At ang makita itong ganito, nagmakaawa, nangangako, ay sapat na para burahin kahit pansamantala lang ang mga sugat na iniwan ng ina nito. Tumango siya. Naniniwala ako sa iyo, Alpas. Isang malaking ngiti ng kusonet ang sumilay sa mga labi ni Alpas. Tumayo ito at niyakap siya ng mahigpit. Sa yakap na iyon, naramdaman muli ni Hiraya ang init, ang seguridad, ang pakiramdam na kabilang siya. Isang yakap na tila nagsasabing lahat ay magiging maayos.
Isang matamis na sandali na puno ng mga pangarap at pangako. Ngunit ang sandaling iyon ay biglang naputol ng tumunog ang telepono ni Alpas. Bumitaw ito sa yakap para sagutin ang tawag. Nakita ni Hiraya ang pagbabago sa ekspresyon nito nang makita kung sino ang tumatawag. Mabilis itong tumalikod, na para bang ayaw nitong marinig ni Hiraya ang pag-uusap. "Hello, ma?" Opo. Opo, alam ko. Hindi. May inaasikaso lang po akong importante sa opisina. Sige po, pupunta ako. Bye." Humarap itong muli kay Hiraya. Isang pilit na ngiti ang nakapaskil sa mukha. Ngunit hindi nito maitago ang kaba sa mga mata nito. "Sino yon?" tanong ni Hiraya, bagamat alam na niya ang sagot. "Wala. Opisina lang. May pinapapuntahan sa aking meeting." Pagsisinungaling ni Alpas. Hindi na nagsalita si Hiraya. Nakatingin lang siya kay Alpas. At sa isang iglap, ang yakap na mainit kanina ay tila lumamig. Ang mga pangakong binitiwan nito, ilang minuto lang. Ang nakalipas ay biglang naging hungkag at walang bigat. "May family charity event kami bukas ng gabi," sabi ni Alpas, umiiwas ng tingin. "Kailangan kong pumunta. Importante daw." Tumangulang si Hiraya. "Babalik ako agad sa'yo pagkatapos, okay? Babawi ako," sabi pa nito. Hinawakan ang kanyang kamay. Ngunit ang hawak nito ay hindi na kasing higpit ng dati. Ang ina ni Alpas, kahit wala doon, ay tila isang aninong nakatayo sa pagitan nilang dalawa. Isang aninong may kakayahang gawing kasinungalingan ang bawat pangako. "Pumunta ka." Iyon ang sinabi ni Alpas sa telepono noong umaga ng araw ng party. Nagulat si Hiraya. "Pero Alpas, hindi ba't sabi mo?" "Ito na ang pagkakataon natin, Hiraya," putol ni Alpas. Ang boses ay puno ng isang pilit na kumpiyansa. "Para ipakita kay mama na seryoso ako sa'yo. Na hindi kita itatago. Na karapat-dapat kang makasama sa mundo ko. Susunduin kita mamayang 7:00. Magpaganda ka. Mahal ko." Sa kabila ng matinding pag-aalinlangan, pumayag si Hiraya. Ang pag-asa, gaano man kaliit, ay mas malakas kaysa sa kanyang takot. Marahil ito na nga ang simula. Marahil tinupad na ni Alpas ang pangako nito. Pinili niya ang pinakamaganda niyang bestida. Isang simpleng puting bestida na abot hanggang tuhod, regalo sa kanya ng kanyang ina noong kanyang kaarawan. Hindi ito mamahalin, ngunit malinis at disente. Naglagay siya ng kaunting kolorete sa mukha at inilugay ang kanyang mahabang itim na buhok. Sa salamin, nakita niya ang isang babaeng simple, kinakabahan, ngunit puno ng pag-asa. 7:00 eksakto, dumating si Alpas. Gwapo ito sa kanyang suot na barong, ngunit may bakas ng kaba sa mga mata nito na hindi maitago ng kanyang mga ngiti. "You look beautiful, Hiraya," sabi nito. Hinagkan siya sa pisngi. "Handa ka na?" Tumango si Hiraya, huminga ng malalim at sumama sa kanya. Ang venue ng charity event ay isang malaking ballroom ng isang 5-star hotel. Pagpasok pa lang nila, naramdaman agad ni Hiraya ang libu-libong matang nakatutok sa kanya. Ang bulwagan ay puno ng mga taong nakasuot ng mga kumikinang na gown at mamahaling alahas. Ang bawat isa ay tila may tatak ng yaman at kapangyarihan. At siya, sa kanyang simpleng puting bestida, ay tila isang pipit na naligaw sa pugad ng mga agila. Nagsimula ang mga bulungan. Sino yan? Anong ginagawa niya dito? Hindi siya mukhang kabilang dito.
Naramdaman ni Hiraya ang paghigpit ng hawak ni Alpas sa kanyang kamay. "Huwag mo silang pansinin," bulong nito. Sinubukan ni Hiraya. Ngumiti siya, tumayo ng tuwid, at sinubukang ipakita na hindi siya apektado. Ngunit ang bawat bulong ay parang isang karayom na tumutusok sa kanyang balat. Mas lumala ang sitwasyon nang lumapit ang mga kasosyo sa negosyo ng mga Valderrama. Ipinapakilala siya ni Alpas, ngunit ang mga tingin na ibinibigay sa kanya ay puno ng pagtataka at, sa iba, paghamak. Si Alpas ay madalas na hinihila palayo ng kanyang mga kausap. Iniiwan si Hiraya na mag-isang nakatayo sa gitna ng dagat ng mga hindi pamilyar na mukha. At pagkatapos, nakita niya si Doña Amara. Nakatayo ito sa kabilang dulo ng ballroom, napapaligiran ng mga kaibigang sosyalidad. Tinitingnan siya na may isang ngiti sa mga labi. Isang ngiting nagbabadya ng panganib. Noon napagtanto ni Hiraya ang lahat. Ito ay isang bitag. Dahan-dahang lumapit si Doña Amara sa kanya. May hawak na isang kopita ng red wine. Ang kanyang paglakad ay elegante at puno ng kumpiyansa. Ang mga bulungan ay humina, na para bang ang lahat ay nag-aabang sa susunod na mangyayari. "Hiraya, iha," sabi ni Doña Amara. Ang boses ay matamis na parang pulot, ngunit ang mga mata ay nanlilisik. "Nagagalak akong nakarating ka. Naisip ko lang na dapat kang bigyan ng pagkakataong makita kung anong klaseng mundo ang hindi mo kailanman magiging bahagi." Bago pa man makasagot si Hiraya, aksidenteng natabig ni Doña Amara ang sarili nitong kamay. Ang matingkad na pulang alak ay tumapot. Bumuhos lahat sa dibdib ng puting bestida ni Hiraya. Ang mantsa ay matingkad at malaki, parang isang sugat sa kadalisayan ng kanyang damit. Natahimik ang lahat sa isang segundo bago nagsimulang tumawa ang ilan sa mga kasamahan ng ginang. "Nako, pasensya na, iha," sabi ni Doña Amara. Ang boses ay puno ng huwad na pag-aalala, ngunit ang mga mata ay nagdiriwang. Itinaas niya ang kanyang boses para marinig ng lahat sa paligid. "Ang mantsang ito, mahirap tanggalin. Parang dumi na kumapit, hindi ba?" Ang mga salita ay tumama ng may dobleng kahulugan. Ang tawa sa paligid ay lumakas. Nakatayo si Hiraya na parang estatwa, nanlalamig sa kahihiyan. Ang pulang mantsa sa kanyang damit ay tila simbolo ng kanyang katayuan, isang dumi sa kanilang malinis na mundo. Ang mga luha ay nagsimulang mamuo sa kanyang mga mata. Nilalabo ang kanyang paningin. Sa gitna ng pagkapahiya, hinanap ng kanyang mga mata ang nag-iisang taong dapat sana'y magliligtas sa kanya. Nakita niya si Alpas. Nakatayo ito sa di kalayuan, sa tabi ng ilang mahahalagang panauhin. Ang mukha nito ay maputla. Ang mga kamao ay nakakuyom. Ngunit wala itong ginawa. Hindi ito lumapit. Hindi ito nagsalita. Nakatayo lang ito roon at nanood habang ang babaeng ipinangako nitong ipaglalaban ay nilulunod sa kahihiyan. At sa sandaling iyon, naramdaman ni Hiraya ang pagguho ng kanyang mundo. Ang mas masakit pa sa pang-iinsulto ni Doña Amara at sa tawanan ng mga tao ay ang katahimikan ni Alpas. Ang panunood lang nito. Ang pangako ay nabasag. Ang puso niya ay nadurog. Ang biyahe pabalik sa baryo Sinagtala ay isang malamig na katahimikan. Ang red wine stain sa puting bestida ni Hiraya ay tila isang malaking sugat na sumisimbolo sa sugat sa kanyang puso. Ang katahimikan ni Alpas ay mas matindi pa kaysa sa ingay ng tawanan sa ballroom. Nang huminto ang kotse sa tapat ng bahay nila Hiraya,
Hindi siya agad bumaba. Nanatili siyang nakatingin sa labas ng bintana, sa mga pamilyar na ilaw ng kanilang barangay, na tila nagsisilbing kanlungan mula sa magulong mundo ng mga Valderrama. "Hiraya!" bulong ni Alpas. Ang boses ay puno ng pagsisisi. Doon na bumigay si Hiraya. Lumingon siya kay Alpa, ang mga mata ay puno ng galit at sakit. "Bakit wala kang ginawa, Alpas? Hinayaan mo lang silang lahat na pagtawanan ako. Hinayaan mo lang natapakan ang pagkatao ko." Ang boses niya ay basag, ngunit ang bawat salita ay puno ng bigat. "Anong gusto mong gawin ko?" depensa ni Alpas. Ang kanyang boses ay tila desperado. "Magsisigaw doon? Hiraya, hindi ganun kadali. Si Mama yon. Masisira ang negosyo namin, ang pangalan ng pamilya namin." Isang mapaklang tawa ang kumawala kay Hiraya. "Ang negosyo ninyo? Ang pangalan ninyo? Mas importante pa ba yon kaysa sa dignidad ng taong mahal mo, Alpas?" Hindi ganoon," pilit nitong paliwanag. "Mahal kita, Hiraya. Mahal na mahal kita. Pero kailangan kong mag-ingat. Kailangan kong magplano. Kung kakalabanin ko si Mama ng basta-basta, pareho tayong masasaktan." "Pareho tayong masasaktan?" tanong ni Hiraya. Ang mga luha ay patuloy sa pagdaloy. "Alpas, ako na ang nasaktan. Ako na ang nahiya sa harap ng lahat. At ikaw lang ang nanood. Patawarin mo ako." Pakiusap ni Alpas. Hinawakan ang kanyang kamay. "Nangangako ako. Hindi na mauulit yon. Nabulag lang ako sa galit ni Mama pero haharapin ko na siya. Mag-uusap kami. Ipaglalaban kita. Bigyan mo lang ako ng isa pang pagkakataon, Hiraya." Ang mga salita nito ay tila nagpapagaan sa sakit ng puso ni Hiraya, ngunit ang epekto ay hindi na kasing lakas ng dati. Paulit-ulit na ang mga pangakong ito. Paulit-ulit na siyang nasasaktan. "Ang dali mong mangako, Alpas," sabi ni Hiraya. Ang boses ay kalmado na ngayon, ngunit puno ng matinding pagkadismaya. "Pero ang hirap mong panindigan." Bumitaw siya sa hawak nito. Nanginig ang mga labi ni Alpas. "Hiraya, ibigay mo ako sa bahay, Alpas," putol ni Hiraya. Hindi na makatingin sa kanya. "Gusto ko munang mag-isa." "Pero, ibigay mo ako sa bahay," muling sabi ni Hiraya. Ang boses ay tumaas na ngayon. Natahimik si Alpas. Nakita ni Hiraya ang sakit sa mga mata nito, ngunit hindi niya kayang ibigay ang ginhawa na kailangan nito. Ang sarili niyang puso ay sugatan, at ang sugat na iyon ay galing din kay Alpas. Dahan-dahan, muling umandar ang kotse at inihinto siya ni Alpas sa tapat ng kanyang bahay. Ngunit nang ibukas niya ang pinto, hindi pa rin siya bumaba. "Hiraya, sana ay maintindihan mo," sabi ni Alpas. "Mahal na mahal kita." Hinarap siya ni Hiraya. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. "Sana nga, Alpas," sabi niya. "Sana nga ay sapat ang pagmamahal mo para ipaglaban ako. Dahil sa ngayon, hindi ko na alam kung gaano pa katagal ako maniniwala sa mga pangako mong walang tibay." At sa kauna-unahang pagkakataon, hindi siya nagpaalam. Bumaba si Hiraya sa kotse at naglakad palayo. Hindi na siya lumingon, kahit pa narinig niya ang mahinang tawag ni Alpas sa kanyang pangalan. Naramdaman niya ang malamig na hangin ng gabi na yumayakap sa kanya, ngunit ang lamig na iyon ay mas kaaya-aya kaysa sa init ng isang pag-ibig na walang paninindigan. Ang pulang mantsa sa kanyang damit ay patuloy na sumisigaw ng kanyang kahihiyan. Ngunit sa bawat hakbang niya palayo, tila may isang bagay na unti-unting lumalaya sa kanyang puso. Lumipas ang ilang araw na walang Alpas. Walang tawag,
walang text. Walang anino nito na nagpakita sa baryo Sinagtala. Isang bahagi ni Hiraya ang umasa, ngunit isang mas malaking bahagi niya ang nagsimulang tanggapin ang katotohanan. Marahil ito na ang katapusan. Ibinuhos niya ang kanyang sarili sa trabaho. Ang amoy ng mga bulaklak at lupa sa palengke ang naging kanyang kanlungan. Dito, siya si Hiraya, ang simpleng hardinera. Dito, ang halaga niya ay hindi sinusukat ng damit na suot niya o ng apelidong dala niya. Isang maaliwalas na umaga, habang nag-aayos siya ng mga rosas, narinig niya ang masayang bati ni Mang Celia, ang matandang nagtitinda sa katabing pwesto. "Hiha, mukhang matamlay ka. Huwag mong dibdibin ang mga mayayamang yan. Hindi nila alam ang tunay na halaga ng puso." Ngumiti si Hiraya. "Salamat po, Nay Celia." Magsasalita pa sana siya nang isang nakabibinging lagabog ang yumanig sa buong palengke. Kasunod nito ay ang mga tilian at sigawan. Isang ulap ng alikabok ang bumalot sa kanilang pwesto. Ang scaffolding mula sa ginagawang gusali sa tabi ng palengke ay bumigay. Gumuho ito, at ang mga bakal at tabla ay bumagsak na parang ulan sa mga pwesto sa ibaba. "Nay Celia," sigaw ni Hiraya. Hinahanap sa gitna ng kaguluhan ang matanda. Nakita niya itong nadaganan ng ilang tabla. Hindi makagalaw. Walang pag-aalinlangan, sumugod si Hiraya. Itinulak niya ang mga harang. Hindi inalintana ang mga bakal na maaaring bumagsak anumang oras. Ginamit niya ang buong lakas para alisin ang mga tabla sa ibabaw ng matanda. "Hiraya, umalis ka na. Delikado," sigaw ni Mang Celia. "Hindi po kita iiwan," sagot ni Hiraya. Hinihila ang matanda palayo sa delikadong lugar. Sa di kalayuan, sa isang malamig na conference room sa Makati, seryosong nakikipagpulong si Senador Silvan Riego sa kanyang mga staff. Isang malaking telebisyon sa sulok ng silid ang nakabukas sa isang news channel. Nakamute. "Senador, kailangan nating paghandaan ang susunod na budget hearing," sabi ng kanyang chief of staff. Ngunit hindi na nakikinig ang senador. Ang kanyang mga mata ay napako sa telebisyon. Ipinapakita roon ang live footage ng aksidente sa palengke. Nag-zoom in ang kamera sa isang babaeng puno ng galos at dumi na buong tapang na nagliligtas sa isang matanda. Ang atensyon ng senador ay nakuha hindi ng kanyang kabayanihan, kundi ng isang bagay na kumikinang sa kanyang leeg sa gitna ng kaguluhan. Isang kwintas na may pendant na kalahating buwan. Ang kwintas na iyon, ang nag-iisang alaalang iniwan niya sa ina nito, 20 taon na ang nakalilipas. "Lakasan mo ang volume," utos ng senador. Ang boses ay nanginginig. Ang babaeng kinilala bilang Hiraya Manalastas ay nagtamo lamang ng minor injuries, sabi ng reporter sa TV. "Hiraya." Nabitiwan ni Senador Riego ang mga papel na hawak niya. Tumayo siya, ang kanyang muka ay namutla. "Alamin niyo kung saang ospital siya dinala. Ngayon din." Sa emergency room ng pampublikong ospital, ginagamot ang sugat sa braso ni Hiraya. Mas iniisip niya ang kalagayan ni Nay Celia na nasa kabilang kwarto kaysa sa sarili niyang mga galos. Ang lugar ay magulo, puno ng mga biktima, mga pamilya, at mga reporter na gustong makakuha ng balita. Biglang nagkaroon ng komosyon sa may entrance.
Pumasok si Senador Silvan Riego kasama ang kanyang mga aide na tila isang buhawi na humahawi sa lahat ng nakaharang. Ang mga reporter ay nagulat at nagsimulang magtanong, "Senador, anong ginagawa niyo dito? May bibisitahin po ba kayong biktima?" Hindi sila pinansin ng senador. Ang kanyang mga mata ay naglilibot sa buong silid. Hinahanap ang isang muka. At nang magtama ang kanilang mga paningin, ang buong mundo ni Hiraya ay tila huminto. Ang makapangyarihang senador ay naglalakad papalapit sa kanya. Hindi, tumatakbo ito. Huminto ito sa kanyang harapan. Ang mga mata ay puno ng luha. Dahan-dahan, iniangat nito ang kamay at hinawakan ang kwintas sa kanyang leeg. Ito nga, bulong ng senador. Ang boses ay basag. Tumingin ito sa kanyang mga mata. Mga matang pamilyar sa kanya mula sa mga lumang litrato ng kanyang ina. Anak. At sa harap ng lahat, ng mga doktor, pasyente, at ng mga kumikislap na kamera ng media, niyakap ni Senador Silvan Riego si Hiraya Manalastas. Isang yakap ng isang amang 20 taon na nangulila. Nananatiling tulala si Hiraya. Hindi maintindihan ang nangyayari. Ang kanyang kamay ay kusaring napahawak sa kwintas. Ang kwintas na sabi ng kanyang ina ay ang tanging pamana mula sa kanyang ama. Ang senador. Ang ama niya ay ang senador. Ang mga flash ng kamera ay sunod-sunod. Ang mga tanong ay bumuhos na parang ulan. Ngunit isa lang ang narinig ni Hiraya. Isang tanong na sumigaw ng mas malakas kaysa sa iba at nagpabago sa takbo ng kanyang buhay magpakailanman. Senador, kumpirmado po ba? Ang babaeng ito ang nawawala ninyong anak? Ang balita ay kumalat na parang apoy. Sa loob lamang ng ilang oras, ang pangalang Hiraya Manalastas, ang simpleng tinderang taga-baryo Sinagtala, ay naging Hiraya Riego, ang nawawalang anak at tagapagmana ng isa sa pinakamakapangyarihang politiko sa bansa. Ang buhay niya ay nagbago sa isang iglap. Mula sa maliit nilang bahay, inilipat siya ng kanyang ama sa isang magarang condominium unit. Ang mga damit niya mula sa ukay-ukay ay napalitan ng mga designer clothes. Ang mga kalyo sa kanyang kamay ay unti-unting nawawala dahil hindi na niya kailangang magbuhat ng mabibigat na timba ng tubig. Ngunit sa gitna ng lahat ng pagbabago, may isang bagay na hindi nagbago. Ang pakiramdam na hindi siya kabilang. Pakiramdam niya ay isa siyang aktres sa isang entablado, gumaganap sa isang papel na hindi para sa kanya. Isang hapon, habang nag-uusap sila ng kanyang ama sa bagong tirahan, isang hindi inaasahang bisita ang dumating. Sina Alpas at Doña Amara Valderrama. Tumayo si Hiraya. Ang puso ay agad na bumilis. Si Alpas ay may dalang isang malaking buke ng puting rosas. Ang mukha ay puno ng pagsisisi at pag-asa. Ngunit ang mas ikinagulat ni Hiraya ay ang ngiti sa mga labi ni Doña Amara. Isang matamis at mapagkumbabang ngiti na hindi niya kailanman nakita. "Hiraya, iha," bati ni Doña Amara. Lumapit ito at hinawakan ang kanyang mga kamay. Ang hawak nito ay mainit at magiliw. "Labis kong ikinagagalak ang nangyari sa'yo. Hindi mo alam kung gaano kami kasaya para sa'yo." Napatulala si Hiraya. Ito ba ang parehong babae na tumawag sa kanyang basahan? Ang babaeng nagbuhos ng alak sa kanyang damit? "Pasensya na sa lahat, iha." Patuloy ni Doña Amara, ang mga mata ay tila maluluha.
Isang hindi pagkakaunawaan lamang ang lahat. Sana ay mapatawad mo ang matandang ito sa aking mga naging pagkukulang. Ang pag-arte ng ginang ay perpekto. Maging si Senador Riego ay tila naniwala sa kanyang sinseridad. At pagkatapos, lumapit si Alpas. Tumingin ito sa mga mata ni Hiraya at pagkatapos ay kay Senador Riego. Huminga ito ng malalim at sa harap nilang lahat, lumuhod ito sa isang tuhod. Binuksan nito ang isang maliit na kahon na naglalaman ng isang napakagandang singsing na may diamante. Hiraya, sabi ni Alpas, ang boses ay nanginginig sa emosyon. Patawarin mo ako sa aking kaduwagan. Ngayon, sa harap ng iyong ama, gusto kong ipagsigawan sa buong mundo kung gaano kita kamahal. Hiraya Riego, will you marry me? Ang eksena ay parang isang fairy tale. Ang prinsipe ay humihingi ng tawad at nag-aalok ng kasal sa nawawalang prinsesa. Si Senador Riego ay nakangiti. Si Doña Amara ay pumapalakpak ng mahina. Ngunit para kay Hiraya, ang lahat ay parang isang panloloko. Ang pagbabago ng ugali, ang biglaang pagtanggap, ang proposal. Lahat ay nangyari pagkatapos lamang malaman ng mundo kung sino ang kanyang ama. Hindi dahil sa pagmamahal, kundi dahil sa kapangyarihan. Dahil sa pangalan, tumingin siya sa kumikinang na diamante. Pagkatapos ay tumingin siya kay Alpas na nakaluhod. At sa huli, tumingin siya kay Doña Amara na nakangiti. Hindi siya sumagot ng oo. Pag-iisipan ko, mahinahon niyang sabi. Ang ngiti sa mukha ni Doña Amara ay saglit na naglaho. Ang pag-asa sa mga mata ni Alpas ay napalitan ng pagkalito. Makalipas ang ilang araw, ipinasama siya ng kanyang ama sa pagbisita sa isa sa mga community projects nito. Isang pabahay para sa mga mahihirap sa isang probinsya. Doon, sa gitna ng maalikabok na construction site, ipinakilala sa kanya ang head architect ng proyekto. Hiraya, this is Architect Bayan Sarmiento, sabi ng kanyang ama. Isang lalaking matangkad, balingkinitan ang katawan at may simpleng pananamit ang humarap sa kanya. Ang mukha nito ay seryoso, ngunit ang mga mata ay may angking kabaitan. Inilahad nito ang kamay. It's an honor to meet you, ma'am, sabi ni Bayan. Simple lang ang bati nito. Walang halong paghanga o pambobola. Hiraya na lang, sagot niya. Kinamayan ito. Ang kamay nito ay magaspang, kamay ng isang taong nagtatrabaho. Naglakad-lakad sila sa site. Habang ipinapaliwanag ni Bayan ang mga plano, napansin ni Hiraya ang pasyon sa boses nito. Isang beses, huminto sila sa isang bakanteng lote. Dito po, plano naming magtayo ng isang maliit na parke at community garden, sabi ni Bayan. Maganda yan, sabi ni Hiraya. Pero mas maganda kung ang mga itatanim ay mga gulay at herbs na mapapakinabangan ng mga residente. Napahinto si Bayan at napatingin sa kanya. Sa pagkakataong ito, may tunay na interes sa mga mata. Magandang ideya. Hindi ko naisip yon. May alam ka ba sa paghahalaman? Ngumiti si Hiraya, isang tunay na ngiti, sa unang pagkakataon sa loob ng maraming araw. Medyo, hindi alam ni Bayan kung sino siya. Para dito, isa lang siyang kasama ng senador. At dahil doon, naramdaman ni Hiraya ang isang kakaibang ginhawa. Sa harap ng lalaking ito, hindi siya ang anak ng senador. Siya lang si Hiraya, isang babaeng may alam sa halaman. Habang pauwi na sila, sinabi ni Senador Riego, mabait na tao si Bayan. Isa siya sa mga pinakamagaling na arkitekto.
Pero mas pinipili niyang magtrabaho sa mga proyektong makakatulong sa kapwa. Tumangulang si Hiraya, ngunit ang pangalang Bayan Sarmiento ay nanatili sa kanyang isipan. Nang gabing iyon, sa kanyang malaking silid, hindi niya mapigilang balikan ang mga nangyari. Ang proposal ni Alpas at ang maskara ng pagtanggap ni Doña Amara sa isang banda at ang simpleng pakikipag-usap niya kay Bayan sa kabilang banda. Dahil sa pag-iisip, naghalungkat siya ng mga gamit na dinala niya mula sa kanilang lumang bahay. Nakita niya ang isang maliit na baul na puno ng mga gamit ng kanyang ina. Sa ilalim ng mga lumang damit, nakita niya ang isang photo album. Binuklat niya ito. Mga litrato ng kanyang ina noong dalaga pa. At sa isang pahina, isang litrato ang kumuha ng kanyang atensyon, ang kanyang ina. Masayang nakangiti, kasama ang isang babaeng kaedaran nito. Maganda at sopistikada ang babae. Tinitigan niya itong mabuti. Ang muka, ang mga mata, ang ngiti. Kahit mas bata at mas payat, walang duda. Ang babaeng katabi ng kanyang ina sa litrato, 20 taon na ang nakalipas, ay si Amara, ang batang Doña Amara Valderrama. Ang litrato ay parang isang susi na nagbukas ng isang pinto ng mga tanong sa isipan ni Hiraya. Magkakilala ang kanyang ina at si Doña Amara? Bakit hindi ito nabanggit kailanman? At kung magkakilala sila, bakit ganoon na lamang ang galit ng ginang sa kanya? Kinabukasan, dinala ni Hiraya ang litrato sa kanyang ama. Natagpuan niya ito sa library ng bahay nito. Nagbabasa ng dyaryo. "Papa," tawag niya. Isang salitang unti-unti nang nagiging komportable sa kanyang dila. "Hiraya anak, halika maupo ka," sabi ni Senador Riego. Ibinaba ang dyaryo at ngumiti. Ngunit ang ngiting iyon ay naglaho nang makita ang hawak niyang litrato. "Saan mo ito nahanap?" tanong ng senador. Ang boses ay biglang naging seryoso. "Sa mga gamit ni Mama," sagot ni Hiraya. "Papa, magkakilala sila ni Doña Amara?" Isang malalim na buntong hininga ang kumawala sa senador. Tumingin ito sa labas ng bintana na para bang binabalikan ang isang malayong nakaraan. "Hindi lang sila magkakilala, anak," simula niya. "Magkaibigan sila. O marahil, mas tamang sabihing naging magkaibigan sila dahil sa akin at sa asawa niya." "Sa asawa niya? Kay Don Ricardo Valderrama?" tumango ang senador. "Noong mga panahong iyon, bago pa ako pumasok sa politika, isa akong negosyante. At ang pinakamalaki kong karibal sa negosyo ay si Ricardo Valderrama. Pareho kaming bata, agresibo, at gustong mapatunayan ang aming mga sarili." Isinalaysay ng senador ang nakaraan. Isang mundo ng corporate battles, ng mga malalaking deal, at ng matinding kompetisyon. Si Ricardo ay arogante at mapagmataas. Naniniwala siyang dahil isang Valderrama siya, lahat ay dapat mapunta sa kanya. Sa kabilang banda, ako, isang Riego na nagsimula sa wala, ay determinadong talunin siya sa tamang paraan. Nagkaroon ng mga social events kung saan nagkikita ang dalawang pamilya. Doon nagkakilala ang ina ni Hiraya, si Elena, at ang asawa ni Ricardo na si Amara. Si Elena, na may busilak na puso, ay sinubukang kaibiganin si Amara na nooy isa ng sopistikadang ginang. Ang huling laban namin ni Ricardo ay para sa isang malaking international contract. Isang deal na magdedesisyon kung sino sa aming dalawa ang mamumuno sa industriya. Ginamit niya ang lahat ng koneksyon niya, kahit ang mga maruruming paraan, para makuha ito. Ngunit sa huli,
Kami ang nanalo. Huminga ng malalim ang senador. Ang sakit ng alaala ay bakas pa rin sa kanyang mukha. Hindi matanggap ni Ricardo ang pagkatalo. Dahil sa kanyang pagiging arogante, isinugal niya ang halos lahat ng yaman ng mga Valderrama sa deal na iyon. Nang matalo siya, bumagsak ang kanyang kumpanya. Nalubog siya sa utang. At isang gabi, hindi na niya kinaya ang kahihiyan. Nanlaki ang mga mata ni Hiraya. Anong nangyari sa kanya? He took his own life, anak, malungkot na sabi ng senador. At mula noon, isinumpa ni Amara ang pangalang Riego. Sinisi niya ako sa pagkamatay ng kanyang asawa at sa pagbagsak ng kanilang pamilya. Biglang nagliwanag ang lahat sa isipan ni Hiraya na parang isang kidlat. Ang mga salita ni Doña Amara, manang-mana ka sa pinagmulan mo. Isang uri ng dugo na nagdadala lang ng gulo. Ang pagkamuhi nito na higit pa sa simpleng pagtingin sa estado ng buhay. Ang biglaang pagbabago ng ugali nito nang malaman kung sino siya. Alam niya, bulong ni Hiraya sa sarili. Alam niya kung sino ako mula pa sa simula. Napatingin siya sa kanyang ama. Papa, kaya niya ako tinatrato ng ganoon. Hindi lang dahil sa mahirap ako, kundi dahil isa akong Riego. Nakikita niya sa akin, kayo, bamin si... Ade, tumanggo ang senador. Ang mga mata ay puno ng pagsisisi. Patawarin mo ako, anak. Kung nahanap lang sana kita ng mas maaga, hindi mo sana kailangang danasin ang lahat ng ito. Umiling si Hiraya. Hindi ito ang oras para sa pagsisisi. Ito ang oras para sa katotohanan. Ngayon, naiintindihan na niya ang lahat. Ang pag-ibig nila ni Alpas ay hindi lang basta pag-ibig na hinahadlangan ng yaman. Ito ay isang pag-ibig na isinilang sa gitna ng isang digmaan sa pagitan ng kanilang mga pamilya. Isang digmaan na hindi niya alam na umiiral. At si Alpa, alam kaya niya? O isa rin siyang biktima ng mga anino ng kahapon? Kinuha ni Hiraya ang kanyang telepono. Nanginginig ang kanyang mga daliri habang hinahanap ang numero ni Alpas. Kailangan niyang malaman. Kailangan niyang harapin silang dalawa. Alpas, sabi niya nang sagutin nito ang tawag. Ang boses niya ay malamig at walang emosyon. Hiraya, mahal ko, tumawag ka. Ibig sabihin ba nun, kailangan nating mag-usap? Putol ni Hiraya. Ang kanyang boses ay matigas na parang bakal. Ikaw, ako, at ang nanay mo. Ano? Bakit? May problema ba? Nauutal na tanong ni Alpas. Oo, Alpas, mayroon. Isang problemang 20 taon nang nakatago. Isang sandaling katahimikan sa kabilang linya. Pumunta ka sa inyo, utos ni Hiraya. Papunta na ako dyan. At gusto kong nandoon kayong dalawa. Ngayon na. Ibinaba niya ang telepono bago pa man makasagot si Alpas. Tumayo siya. Ang katawan ay puno ng isang determinasyong hindi pa niya naramdaman kailanman. Tapos na ang pagiging biktima. Tapos na ang pagiging sunod-sunuran. Oras na para harapin ang mga multo ng nakaraan. Ang Hacienda del Sol ay kasing ganda at kasing tahimik pa rin tulad ng dati. Ngunit para kay Hiraya, ang bawat bulaklak sa hardin ay tila may tinatagong lason. Naglakad siya papasok sa malaking pinto ng mansyon na bukas na naghihintay sa kanya. Hindi na siya ang babaeng kinakabahan na nagtatago sa dilim. Ngayon, naglalakad siya sa ilalim ng mga kumikinang na chandelier ng may bigat at layunin. Sa sala, naghihintay sina Alpas at Doña Amara. Si Alpas ay hindi mapakali, habang si Doña Amara ay nakaupo sa kanyang paboritong silya.
Ang mukha ay isang perpektong maskara ng pagiging kalmado, ngunit ang mga mata ay matalas na nagmamasid. Hiraya, salubong ni Alpas. Akmang hahawakan ang kanyang kamay, ngunit umiwas si Hiraya. Hindi niya pinansin si Alpas. Ang kanyang mga mata ay nakatuon lamang sa ginang na nakaupo. Magandang hapon po. Doña Amara, bati ni Hiraya. Ang boses ay matatag at walang bahid ng takot. Iha, sagot ng ginang. Ang boses ay nagpapanggap pa ring malambing. Ano itong bigla ang pagbisita? Kung tungkol ito sa proposal ng anak ko, sana ay... Pinutol ni Hiraya ang sasabihin nito. Dahan-dahan siyang lumapit sa center table at ipinatong doon ang litratong hawak niya. Ang litrato ng kanyang ina at ng batang Amara. Nagtataka lang po ako, simula ni Hiraya, kung bakit hindi ninyo nabanggit na matalik na magkaibigan pala kayo ng nanay ko. Ang maskara sa mukha ni Doña Amara ay unti-unting nabitak. Ang pagkagulat ay hindi maitago sa kanyang mga mata. Tumingin siya kay Alpas na ngayon ay kasing gulat niya, nakatingin sa lumang litrato. Ano yan? Tanong ni Alpas. Ang nakaraan, Alpas, sagot ni Hiraya. Hindi inaalis ang tingin kay Doña Amara. Ang nakaraan na ipinagkait ninyong malaman niya. Alam niyo po kung sino ako mula pa sa simula. Hindi ba, Doña Amara? Katahimikan. Ang bigat ng akusasyon ay bumalot sa buong silid. Hindi ko alam ang sinasabi mo, tanggi ni Doña Amara. Ngunit ang boses ay nagsimula ng manginig. Talaga po? Tanong ni Hiraya. Isang mapait na ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. Kaya pala ang sabi ninyo, manang-mana ako sa pinagmulan ko. Hindi ninyo tinutukoy ang pagiging mahirap ko noon. Ang tinutukoy ninyo ay ang pagiging anak ko kay Silvan Riego. Sa pagbanggit ng pangalan ng kanyang ama, ang lahat ng pagpapanggap ni Doña Amara ay gumuho. Ang kanyang mukha ay nabalot ng galit, isang galit na matagal nang kinikimkim. Tumayo ito. Ang mga mata ay nag-aapoy. Oo, sigaw nito. Ang boses ay matinis at puno ng hinanakit. Oo, alam ko. At isinusumpa ko ang araw na isinilang ka, anak ng lalaking sumira sa pamilya ko. Ang lalaking pumatay sa asawa ko. Mama, anong sinasabi mo? Naguguluhang tanong ni Alpas. Napapatingin sa kanyang ina at kay Hiraya. Ngunit si Hiraya ay hindi na nagulat. Inaasahan na niya ito. Hinarap niya si Alpas, ang kanyang puso ay kumikirot para sa lalaking minsan niyang minahal ng buo. Ang ama ko at ang ama mo, Alpas, ay magkaribal. Sinisisi ng nanay mo ang papa ko sa pagkamatay ng daddy mo. Iyon ang dahilan kung bakit ayaw niya sa akin. Hindi dahil sa pera, Alpas. Dahil sa galit. Dahil sa paghihiganti. Si Alpas ay parang binuhusan ng malamig na tubig. Napaurong ito, napasandal sa pader. Hindi totoo yan. Totoo. Muling sigaw ni Doña Amara. At ikaw, bumaling ito kay Hiraya. Ang paglapit mo sa anak ko ay isang insulto. Isang paraan para muling dungisan ang pangalan ng mga Valderrama. Umiling si Hiraya. Hindi po ako lumapit sa kanya. Nagmahalan kami. Isang pag-ibig na sinubukan ninyong wasakin gamit ang pera at kahihiyan. Dahil lang sa galit na hindi ninyo kayang bitawan. Ang lahat ng katotohanan ay nasa labas na. Ang lahat ng lason ay nailabas na. Huminga ng malalim si Hiraya. Tumingin siya kay Alpas. Sa lalaking ngayon ay nakayuko, naguguluhan, at nasa gitna ng lahat. Ito na ang huling pagkakataon. Ngayon, Alpas,
Sabi ni Hiraya. Ang boses ay kalmado na, ngunit may bigat. Nalaman mo na ang lahat. Ang alitan ng mga pamilya natin. Ang galit ng nanay mo. Lumapit siya rito. Hinawakan niya ang kamay nito. At sa huling pagkakataon, naramdaman niya ang pamilyar na kuryente. Kailangan mong pumili. Hindi sa pagitan ko at ng nanay mo. Kailangan mong pumili sa pagitan ng pag-ibig na walang kinikilingan at ng galit ng nakaraan. Tumingin siya sa mga mata nito. Pumili ka. Panindigan mo ako at ang katotohanan o manatili ka sa anino niya at ng kanyang paghihiganti. Pumili ka, Alpas. Ang buong silid ay nabalot ng matinding katahimikan. Si Doña Amara ay matalim na nakatingin sa anak. Si Hiraya ay naghihintay. Ang puso ay halos hindi na tumitibok. Tumingin si Alpas kay Hiraya, ang mga mata ay puno ng pagmamahal at sakit. Pagkatapos ay tumingin ito sa kanyang ina. Ang mga mata ay puno ng takot at pagkalito. Binuksan nito ang kanyang bibig. Hiraya, Mama! Walang lumabas na salita. Walang desisyon. Walang paninindigan. Yumuko lang ito, hindi makapili. At ang kanyang katahimikan, ang kanyang kawalan ng kakayahang pumili, ay isang sagot na mismo. Isang malungkot na ngiti ang gumuhit sa mga labi ni Hiraya. Dahan-dahan niyang binitawan ang kamay ni Alpas. Mula sa kanyang bulsa, kinuha niya ang sing-sing na ibinigay nito. Hindi niya ito isinuot kahit minsan. Dahan-dahan, ipinatong niya ang sing-sing sa ibabaw ng lamesa, sa tabi ng lumang litrato. Salamat sa sagot mo, bulong niya. Tumalikod si Hiraya at nagsimulang maglakad palayo. Bawat hakbang ay mabigat, ngunit bawat hakbang ay isang hakbang papalapit sa kalayaan. Hiraya, sandali! Narinig niyang sigaw ni Alpas. Ngunit hindi na siya lumingon. Nagpatuloy siya sa paglakad, palabas ng mansyon, palayo sa mga anino ng kahapon. Iniwan niya si Alpas na nakaluhod sa sahig, umiiyak, at si Doña Amara na nakatayo sa gitna ng kanyang sala. Nag-iisa sa kanyang mapait na tagumpay. Ilang buwan ang lumipas. Ang tag-araw ay napalitan ng tag-ulan, na tila hinuhugasan ang mga bakas ng masakit na kahapon. Para kay Hiraya, ang bawat patak ng ulan ay isang paalala na pagkatapos ng lahat, may bagong umaga pa ring darating. Hindi na siya nakatira sa magarang kondominium. Pinili niyang manirahan sa isang simpleng apartment na mas malapit sa opisina ng foundation, na itinatag niya sa tulong ng kanyang ama. Isang foundation na tumutulong sa mga maliliit na negosyante at magsasaka, tulad ng mga dati niyang kasamahan sa palengke. Sa isang maalikabok na construction site sa ilalim ng mainit na araw, suot ang isang hard hat at simpleng maong, masayang nakikipag-usap si Hiraya kay Bayan Sarmiento. Sila ang nangangasiwa sa pagpapatayo ng isang bagong community center sa baryo Sinagtala. Sinong mag-aakala, biro ni Bayan habang pinupunasan ang pawis sa kanyang noo, na ang prinsesa ng mga Riego ay hindi takot sa putik. Tumawa si Hiraya, isang tawang malaya at walang bigat. Baka nakakalimutan mo, architect. Mas sanay pa nga ako sa putik kaysa sa marmol. Nagkatinginan sila, at sa mga mata ni Bayan, nakita ni Hiraya ang isang bagay na matagal na niyang hindi nakikita sa iba. Ang pagtingin sa kanya bilang si Hiraya, at hindi bilang anak ng isang senador, isang pagtingin na puno ng respeto. Sa kabilang dako ng lungsod, sa malamig at malungkot na opisina ng Valderrama Corporation,
Si Doña Amara ay galit na ibinagsak ang isang business newspaper sa kanyang lamesa. Ang headline, Valderrama stocks continue to plummet amidst family controversy. Ang kwento ng kanyang pagtrato kay Hiraya ay kumalat sa kanilang mga sirkulo. Ang mga dating kaibigan ay umiiwas. Ang mga kasosyo sa negosyo ay nag-aatubiling mag-renew ng kontrata. Ang kanyang paghihiganti ay may presyo. At ngayon, sinisingil na siya ng tadhana. Sa Hacienda del Sol naman, sa isang madilim na silid na amoy alak, nakaupo si Alpa sa sahig. Gusot ang damit. Hindi ahit ang mukha. Sa kanyang harapan ay isang baso ng mamahaling whiskey at ang kanyang cellphone na nagpapakita ng isang litrato ni Hiraya. Isang litratong kuha sa hardin noong mga panahong puno pa sila ng pangarap. Ilang beses na siyang sumubok, tumawag. Ilang beses na siyang nag-iwan ng mensaheng puno ng pagsisisi at pagmamakaawa. Ngunit ang lahat ng iyon ay nananatiling hindi sinasagot. Bawat araw, lalo siyang nilulunod ng sana at kung. Samantala, pabalik sa construction site, inabutan ni Bayan si Hiraya ng isang tasa ng instant coffee sa isang paper cup. Para sa pinakamagaling na partner ko, sabi nito. Isang simpleng ngiti sa mga labi. Salamat, sagot ni Hiraya. Tinanggap ang kape. Nagtama ang kanilang mga mata at sa sandaling iyon, may isang init na dumaloy sa kanyang puso. Isang init na kalmado at payapa. Hindi tulad ng mapusok na apoy na naramdaman niya dati. Gabi na nang umuwi si Hiraya sa kanyang apartment. Pagbukas niya ng cellphone, nakita niya ang pamilyar na mga missed calls at voice messages mula kay Alpas. Hindi na niya pinakinggan. Dahan-dahan, binura niya ang mga notification. Hindi dahil sa galit, kundi dahil sa pagtanggap. Tapos na. Kinabukasan, dinalaw siya ng kanyang ama. May dala itong isang magarang imbitasyon. Anak, may malaking awards night para sa mga negosyante sa susunod na linggo. Isa ako sa mga guest speaker, sabi ni Senador Riego. Gusto sana kitang isama. Kinuha ni Hiraya ang imbitasyon at binasa ito. Sa listahan ng mga major sponsor at awardees, isang pangalan ang tumalon mula sa papel at tila sumampal sa kanya. Valderrama Corporation. Agad siyang kinabahan. Ang makita silang muli. Ang harapin ang mga anino na sa wakas ay natutunan na niyang talikuran. Papa, kailangan ko ba talagang pumunta? Mahina niyang tanong. Hinawakan ng senador ang kanyang kamay. Hindi mo kailangang gawin ang kahit anong hindi mo gusto, anak. Ngunit minsan, ang pinakamagandang paraan para ipakita sa mundo na nakabangon ka na ay ang harapin ang mga taong sumubok magpabagsak sa'yo nang nakatayo at nakangiti. Tinitigan ni Hiraya ang kanyang ama. Pagkatapos ay tumingin siya sa kanyang refleksyon sa salamin sa di kalayuan. Nakita niya ang isang babaeng mas matatag, mas matapang. Isang babaeng hindi na kailangang magtago. Huminga siya ng malalim. Sige papa, sabi niya. Isang bagong determinasyon ang umusbong sa kanyang dibdib. Pupunta ako. Ang ballroom ay mas maliwanag at mas magarbo pa kaysa sa huling naalala ni Hiraya. Ngunit ngayon, ang liwanag ay hindi na nakakasilaw sa kanya. Naglalakad siya sa tabi ng kanyang ama, suot ang isang simpleng ngunit eleganteng dark blue gown. Sa kanyang kabilang panig ay si Bayan, na pumayag sumama bilang kanyang partner para sa gabing iyon. Hindi na siya ang pipit na naligaw. Ngayon,
Naglalakad siya ng may kumpiyansa. Ang bawat hakbang ay may bigat ng isang babaeng kilala na ang kanyang sariling halaga. Ang mga bulungan ay nandoon pa rin, ngunit ngayon, ang mga ito ay puno ng paghanga at pagtataka. Hindi na ng paghamak. She has her father's presence. Narinig niyang bulong ng isa. And her mother's grace. Sabi naman ng isa pa. Mula sa kabilang dulo ng silid, natanaw siya ni Alpas. Para siyang nahipnotismo. Si Hiraya ay mas maganda pa kaysa dati, hindi dahil sa kanyang damit o ayos, kundi dahil sa liwanag na nanggagaling sa kanyang kalooban. Isang liwanag ng kapayapaan at lakas. Hindi na niya napigilan ang sarili. Naglakad siya papalapit, hinarangan ang dinaraanan ni Hiraya. Hiraya, sabi niya, ang boses ay puno ng pagnanais at pagsisisi. Huminto si Hiraya. Tumingin sa kanya ng diretso, ang mga mata ay kalmado. Si Bayan ay tahimik na tumayo sa tabi niya. Isang presensyang nagbibigay suporta, ngunit hindi nakikialam. Alpas, bati ni Hiraya. Ang boses ay magalang, ngunit may distansya. Napakaganda mo, sabi ni Alpas. Hiraya, mahal kita. Patawarin mo ako. Alam kong nagkamali ako. Nadwag ako. Pero handa na akong magbago. Handa na akong kalabanin ang lahat para sa'yo. Please, bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon. Ang mga salitang iyon, kung narinig lang sana niya ilang buwan na ang nakalipas, ay maaaring nagpatunaw muli sa kanyang puso. Ngunit ngayon, ang mga ito ay tumatagos na lang sa kanya na parang hangin. Isang malungkot ngunit matatag na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Hiraya. Minahal din kita, Alpas. Sobra. Panimula niya, ang boses ay mahinahon. Pero hindi sapat ang pagmamahal kung wala itong paninindigan. Kailangan ko ng isang pag-ibig na hindi kailangan ng tamang panahon o pagkakataon para ipaglaban ako. Kailangan ko ng isang pag-ibig na kasama ko, hindi lang sa liwanag, kundi lalo na sa dilim. Hinawakan niya sandali ang kamay nito. Pinapatawad na kita, Alpas, para sa sarili kong kapayapaan. Pero hindi na natin maibabalik ang dati. Patawad, pero tapos na tayo. Binitawan niya ang kamay nito at sa mga mata ni Alpas, nakita ni Hiraya ang tuluyang pagguho ng pag-asa. Magsasalita pa sana ito ng isang pamilyar at malamig na boses ang narinig nila mula sa likuran. Mukhang abala kayo. Nakatayo roon si Doña Amara, mukhang pagod at mas matanda, ngunit ang pagmamataas sa kanyang mga mata ay nandoon pa rin. Tiningnan niya si Hiraya mula ulo hanggang paa. Tingnan mo nga naman, sabi nito, puno ng pang-uyam. Natuto ng magsuot ng magarang damit ang daga. Sa pagkakataong ito, hindi nasaktan si Hiraya. Hindi na siya nagpaapekto. Sa halip, ngumiti siya. Isang ngiting totoo, payapa, at puno ng awa para sa babaeng nasa harapan niya. Salamat po, Donya, sagot ni Hiraya. Ang boses ay kalmado at malinaw. Pero ang pinakamahalagang suot ko ngayon ay ang dignidad na minsan niyong sinubukang hubarin sa akin. Natahimik si Doña Amara. Ang kanyang insulto ay bumalik sa kanya na parang isang sampal. Wala na siyang kapangyarihan kay Hiraya. Ang babaeng nasa harapan niya ay hindi na ang batang babaeng kaya niyang tapak-tapakan. Hindi na kailangan ni Hiraya na magsalita pa. Ang kanyang tindig at ang kanyang kapayapaan ay sapat ng sagot. Dahan-dahang inilagay ni Bayan ang kanyang kamay sa likod ni Hiraya, isang magaan na pag-alalay. Tara na, Hiraya, mahinahon niyang sabi. Tumango si Hiraya.
Tumingin siya kay Alpas sa huling pagkakataon, isang tinging nagsasabing, "Paalam." At pagkatapos ay tumalikod na sila. Naglakad sila palayo, papalapit sa kanilang mesa. Iniwan si Alpas at Doña Amara na nakatayo sa gitna ng ballroom. Mag-ina, magkasama, ngunit mas nag-iisa kaysa kailanman, napapalibutan ng mga anino ng kanilang sariling kayabangan at pagsisisi. Habang naglalakad, naramdaman ni Hiraya ang mahigpit na paghawak ng kamay ng kanyang ama sa kanyang balikat. Isang paghawak na puno ng pagmamalaki. Tumingin siya kay Bayan, nang ngumiti sa kanya. Isang ngiting nagsasabing, "Kaya mo yan." At sa sandaling iyon, sa gitna ng karangyaan at ingay, nahanap ni Hiraya ang tunay na kapayapaan. Ang pagtutuos ay hindi tungkol sa paghihiganti. Ito ay tungkol sa pagpapatunay, hindi sa kanila, kundi sa kanyang sarili, na siya ay buo, matatag, at malaya. Isang taon ang lumipas. Ang sikat ng araw ay ginintuan, humahalik sa mga bagong pinturang bahay at sa malagong community garden ng Baryo Sinagtala. Sa gitna ng hardin, nakatayo si Hiraya, hindi bilang tindera ng bulaklak, kundi bilang tagapamahala ng Riego Foundation. Kasama niya ang mga residente, nagtatawanan habang nag-aani ng mga sariwang gulay. "Ma'am Hiraya, salamat po talaga dito," sabi ni Nay Celia, na ngayon ay malakas na at isa sa mga nangangalaga sa hardin. "Dahil sa inyo, hindi lang ang ating lugar ang gumanda, kundi pati ang aming mga buhay." Ngumiti si Hiraya. "Walang anuman po, Nay. Sama-sama po tayong umangat." Mula sa di kalayuan, pinagmamasdan siya ni Bayan, na nakasandal sa isang bagong tayong poste ng ilaw. Ang paghanga sa kanyang mga mata ay hindi maitatago. Ang kanilang samahan bilang magkatrabaho ay lumalim at naging isang pag-ibig na tahimik, matatag, at binuo sa pundasyon ng respeto at pagkakapareho ng mga pangarap. Samantala, sa isang high-rise building sa Makati, mag-isang nakaupo si Alpas sa malaking opisina na minana niya mula sa kanyang ama. Ang Valderrama Corporation ay nakabangon mula sa pagkalugi, ngunit hindi na nito naibalik ang dating karangalan. Mas abala si Alpas sa pag-aayos ng mga gusot na iniwan ng kanyang ina, na ngayon ay piniling mamuhay na lang sa probinsya, malayo sa kabihasnan na minsan niyang pinagharian. Tumingin si Alpas sa bintana, sa abalang syudad sa ibaba. Madalas pa rin niyang naiisip si Hiraya. Ngunit ngayon, ang sakit ay napalitan na ng isang mapait na pagtanggap. Naging isang mamahaling leksyon sa kanya ang nakaraan. Isang leksyon tungkol sa tapang na huli na niyang natutunan. Hapon na nang sunduin ni Bayan si Hiraya sa baryo. Naglakad-lakad sila sa mga kalsadang dati ay maputik, ngunit ngayon ay sementado na. Huminto sila sa tapat ng maliit na parke kung saan minsan umiyak si Hiraya dahil sa mga pangakong napako. "Naaalala mo ba?" tanong ni Bayan. Hinawakan ang kanyang kamay. Ang mga kamay nila ay parehong may kalyo. Mga kamay na nagtatrabaho at lumilikha. "Oo naman," sagot ni Hiraya. "Pero hindi na masakit alalahanin." "Nakita mo," sabi ni Bayan, nakatingin sa papalubog na araw. "Bawat pangarap gaano man kalayo, naaabot din." Tumingin si Hiraya kay Bayan, sa lalaking hindi nangako ng buwan at bituin, ngunit ang ibinigay ay ang buong mundo. Isang mundong totoo, payapa, at kung saan siya ay tanggap bilang siya. Ngumiti si Hiraya, isang ngiting puno ng pasasalamat at kasiyahan.
Ipinatong niya ang kanyang ulo sa balikat nito, habang pinagmamasdan nila ang kulay kahel na kalangitan. "Alam ko," bulong niya, "dahil ang pangalan ko ay Hiraya." At sa paglubog ng araw, sa gitna ng baryo na minsan niyang tinawag na kulungan ng kanyang mga pangarap, natagpuan ni Hiraya ang katuparan ng lahat. Hindi sa yaman o kapangyarihan, kundi sa simpleng kapayapaan ng isang pusong natutong manindigan para sa sarili, at sa wakas ay natagpuan ang pag-ibig na karapat-dapat para sa kanya. Ang kanyang Hiraya, ang bunga ng kanyang pag-asa at pangarap, ay sa wakas kanyang naani. At dito po nagtatapos ang kwento nila, Hiraya at Bayan. Isang paglalakbay na nagturo sa atin na ang tunay na halaga ay hindi nakikita sa kinang ng salapi o sa taas ng apelyido, kundi sa dignidad na ating pinaninindigan at sa tapang na piliin ang pag-ibig na nagpapatibay at hindi nagpapahina sa ating pagkatao. Ito ang aral na sana ay baunin ninyo sa inyong mga puso. Taos puso po akong nagpapasalamat sa inyong walang sawang pagsubaybay at sa pagbibigay ninyo ng pagkakataon na samahan kayo sa bawat emosyon, sa bawat galit, luha at pag-asa. Nais ko pong marinig ang inyong saloobin. Anong bahagi ng kwento ang pinakatumatak sa inyo? At anong uri naman ng mga kwento ng pag-ibig ang nais ninyong marinig mula sa amin sa mga susunod na araw? I-comment nyo lang po sa ibaba dahil napakahalaga ng inyong boses sa amin. At syempre, hindi dito nagtatapos ang ating paglalakbay. Marami pa pong kwentong kasing ganda at mas puno ng aral dito sa aming channel. Kung nagustuhan nyo ang kwentong ito, isang pindot lang po sa like button ay malaking bagay na. I-share na rin ninyo sa pamilya at mga kaibigan. At kung hindi pa po kayo nakapag-subscribe, ngayon na po ang tamang panahon para maging bahagi ng ating pamilya. Huwag kalimutang i-click ang notification bell para kayo ang unang makarinig kapag may bago kaming upload. Muli, ako po ang inyong lingkod, nag-iiwan ng isang paalala. Ang bawat puso ay may sariling kwento at ang bawat kwento ay may aral na naghihintay. Pagpalain po kayo ng Panginoon, kayo at ang inyong buong pamilya. Hanggang sa muli,